Magandang hapon mga kapitbahay! Welcome to another episode of Idle Talks with Jay. For today, ang topic natin ay money, 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 money. Yan. Pera, 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 pera. Yan. I will be sharing to you about budgeting, kung paano ako nag-budget. Wala naman actually yung fixed rule of budgeting. I think it depends on you and your finances. Pero ako before, I used to follow 60-20-20. So, meron tayong tinatawag na 60-20-20 and then 50-30-20 na rule. Mag-share screen ako. Wow! May pa-share screen ng ate mo. Ayan. So, yung 50-30-20 rule, yun yung 50% ng money mo or ng sahod mo na pupunta sa needs or yung daily living expenses, groceries, renta, bahay, kuryente, tubig, those things. 30% naman sa wants, yan yung shopping, pagkain sa labas, hobbies like yung traveling, yan. Or kung ano man yung hobbies nyo. 20% naman sa savings. And meron namang 60-20-20 rule where 60% yung napupunta sa living expenses and then 20% sa finance. Ito yung mga investment, ganyan, savings, yan. And then, fun for 20%. Yan din yung recreation, paglabas-labas, yan. And then, kung ano pa yung mga hobbies nyo dyan that requires money, 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 money. So, right now, I can say I'm following this religiously, yung 60-20-20. Pero this is what I used to practice. Meron kasi akong mga priorities right now. So, I'm just making sure na meron akong emergency funds. Yun yung priority ko na nasi-save ko. By the way, yung emergency funds pala na tinatawag nila, ito yung in case, best example, kung nawalan ka ng trabaho. So, of course, it takes months bago ka ulit makakuha ng trabaho. If it takes you less than a month or just weeks, di ikaw na. Ikaw na ang magaling kumuha ng trabaho. Charot. So, yeah. Halimbawa na ang income mo is, let's just say, 100,000 a month, no? So, you have to save at least 3 to 6 months of that amount. Kung ang income mo is 100,000 kada buwan, i-times mo yun sa 3 or 6 months. So, dapat yun yung emergency funds mo. It's like 300,000 or 600,000 dapat yung emergency funds mo. That's in case wala kang source of income. Ibig sabihin, mabubuhay ka na emergency funds mo for those months. Yan. Now, let's go to my master sheet. Diba? Pinaghandaan ko to. Okay, first things first, lahat ng figures are examples lamang at walang sahod reveal na magaganap. Kasi hindi daw yun maganda i-discuss at ayoko rin i-discuss. 'Di ba? Para hindi tayo nagkukumparahan. So, meron akong monthly budget. Again, examples lang po ito lahat. Meron akong tinatawag na non-negotiable. Ibig sabihin, I have less control over these gastos or expenses. Andyan yung renta, utilities, internet. And then, meron akong negotiable, which means ito yung mas may control ako or mas mabilis ko siyang ma-adjust in case. Ito yung pagkain, transpo, pagkain ng mga pusa. Meron po tayong mga pusa. Mga non-food supplies, paglabas-labas, ganyan. Meron din akong tinatawag na risk management. You can say ito yung investment. Unfortunately, wala akong investment ngayon. Pag sinabi mo kasing investment, in my own words, yung pagkakaintindi ko is, this is where you put your money na tawag dito, na nag-interest or nag-earn ng profit para sa iyo. So, wala akong business or anything right now. Ito na yung pinaka-investment ko. We're in mga life insurance, yan. Ano ba to? St. Peter. Tapos, MaxiCare, yan, yung mga health card. Kasi, by the way, yung source of income ko is my sweldo. Yan. So, ito yung aking pinagkukuhanan ng binabudget. Yan. Wala ako palang employer-employee relationship. So, walang nagde-deduct sa akin or wala akong free HMO or anything. So, I cover it for myself. Ako yung nagbabayad for myself. Parang ganon. So, ito yung risk management na lang yung tawag ko or somehow investment. Ito yung life insurance ko. Meron ako right now dalawang insurance. And then, St. Peter, hindi ko nalagay dito MaxiCare. Nakalimutan ko na i-edit, guys. Then, nakikita nyo, napapansin nyo, may mga due date yan. Yan. Kung kailan exactly. Yan. Kasi for me, importante na alam ko kailan yung mga bayarin due para napaplano ko ng maayos. Yun.
And then meron dito, nakalagay dito, yearly basis. Yung isa ko, yung dalawa ko kasi insurance, dalawa or isa, naka-yearly, ibig sabihin annual, isang bagsakan yung bayad ko. Pero, on a monthly basis, sinisave ko na siya or tinatabi ko na siya. Yan. Meron din ako dito yung mga government benefits pa tawag dyan? Yeah. So, yan, mga MP2, mga pag-ibig yan, SSS, PhilHealth, blah, blah, blah. Ito for me kasi kaya negotiable kapag nagipit ako or what, pwede ko siyang itigil anytime. Unlike itong mga, halimbawa, yung mga insurance, ganyan, hindi ko siya pwedeng pabayaan as much as possible. Plus, hindi ko siya makakontrol. Hindi ko pwedeng sabihin sa insurance company na, pwede bang bawasan ko yung hinuhulog ko. Fixed. Ito kasi yung mga fixed. Yan. Yung non-negotiable ko, fixed. Kaya, mas less yung control ko dyan. Yan. Meron din tayong for debt repayment. Yan. Meron po tayong utang. Hindi ko na ilalagay kung magkano yung utang ko. Nilagay ko na lang yung payee. Sila yung mga nagpautang sa akin. Yakuza 1, Yakuza 2. Di ba? And then, may deadline yan. Kung kailan. I'm very specific about dates or mga deadlines. Ina-apply ko rin yan sa goals ko sa life. Kailangan may deadline para alam mo kung gaano pa kalayo, ganyan, or mga ilang tumbling pa para matapos yung bayarin. So, halimbawa, target amount for Yakuza 1 is 300,000, for Yakuza 2 is 400,000. Yan. So, parang ito yung overall ko na expenses on a rolling basis. Yan. And then, dito naman, eto na yung monthly ko. So, yung monthly yung nag-a-adjust, gumagalaw yun ng konti-konti. Depende kasi, syempre may mga unexpected expenses tayo. Halimbawa, I have cats. So, minsan kailangan silang ipa-check up pag may nangyari. Ako rin, actually, pag may mga nararamdaman ganyan, minsan may kailangan pa rin bayaran eh. Even if I have MaxiCare, halimbawa, yung mga prescription ng doktor kapag nagpa-check up ako, of course, hindi yun covered ng MaxiCare. I have to shoulder that on with my own pocket. So, ang ginagawa ko is, una, nakalagay dito yung gross income ko. Halimbawa lang ha, 120,000. Kung ganyan ba naman ang income natin, di ba? Halimbawa, 120,000. Then, total monthly allocation. This one comes from these three. Yung total itong tatlo. The non-negotiables, negotiable, and then debt repayment, debt, whatever. Loose cash, ito yung natitira after I paid for everything else. Ayan o, nakalagay sa notes ko. Itong loose cash, ito yung for leisure, iba kong obligasyon, whatever. Pang bili-bilin, mga gusto ko, or pang eat out. Yan. So, dito sa non-negotiables ko, naka-itemize yan. As in, from renta, water bill, electric bill. Eto kasing water bill, electric bill, hindi yan fixed, no? But on a monthly basis, nagfo-fall siya within these ranges. Again, examples lang to. So, halimbawa yung water bill, hindi na yan tataas ng 500. Sakop na yun ng 500. Same with electric bill. Yung internet fixed din. Lahat din. Yung insurances, St. Peter, yan, MaxiCare, emergency fund savings. Nakikita nyo, nandito yung emergency fund savings ko. Nasa non-negotiables. Why? Alam niyo yung sinasabi nila na pay yourself first. Ito yon, ina-apply ko yun dito. Ang emergency fund savings ko actually, medyo maliit yan. Yan. Based dito. Yan. Pero, it's better to have this kesa wala, di ba? Better than nothing. Ganon. So, ginagawa ko siyang mandatory. Yan. Para, sure na may savings ka na, di ba? Ito emergency fund savings ko, binubuno ko siya, of course. Meron siyang nakalagay dito, goes to C-Bank. Yan, may mga notes ako dyan. Ibig sabihin, kapag kinaltas ko na to dun sa income, didiretso to sa account na C-Bank. Yan. So, as much as possible, kung meron kayong mga iba-ibang accounts, mga e-wallets, account savings, debit cards, yon, paghiwa-hiwalayin nyo siya para hindi kayo mahilo. But it's up to you. Kayo, style nyo. And then, itong mga insurance payments ko or mga pang payments ko sa government services, ganyan, napupunta siya sa Maya. Yan. PayMaya. PayMaya, Maya ata. Yan. Now, for my negotiables, food and grocery, halimbawa 15,000, vitamins, laundry, transpo, miscellaneous. Yung miscellaneous, yan yung mga
Halimbawa, yung gastos sa bahay bigla na, halimbawa, kailangan kong palitan yung ano, yung gripo or tawag dito, bumili ng Teflon, 'di ba? Hindi naman yan pasok sa food and grocery. So, sort of emergency fund siya for the household, gano'n. Cat care, yan. Etong range na 'to, pasok na yan sa mga halimbawa, yung gastos for the cats, yung food nila, vitamins, yan. Travel savings, halimbawa may goal ka to travel, so meron din yan. Pumupunta siya sa CIMB ko. So, nasa ano 'to, nasa ilalim ng GCash, yan. So, napapansin niyo nilalagay ko siya sa mga e-wallets or online banks ba yung tawag dun, wherein halimbawa 'tong CIMB nag-e-earn siya ng interest kahit hindi ko siya ginagalaw. Somehow, Kasi kapag cash, hindi talaga mag-e-earn ng interest. So, that's one of the things na natutunan ko sa pagiging advisor, gano'n. So, ilagay mo yung emergency funds mo or yung mga funds mo na hindi agad nasi-spend sa halimbawa, online banks na nagbibigay ng interest, better than traditional banks, yan. For debt repayment, yan, debt repayment, nakalagay dito yung allotment ko kada buwan, yan. Halimbawa, ito si Yakuza 1, 25,000, Yakuza 2, 5,000, credit card. Ito hindi to fixed, of course. Depende sa mga kinakaskas dyan. But ito, I make sure na natatrack ko to. It's very easy to track your expenses or yung spending nyo kapag may credit card kasi isang login nyo lang sa online app, makikita nyo, ito pala yung ginastos ko, ganyan. Mas mabilis siyang matrack kaysa sa cash. Yon. And then, kung may iba pa kayong loan, halimbawa ako may SSS loan ako, yan. So, ilagay nyo yung monthly allotment nyo. Yan. And then, these three categories, nagto-total na siya automatic. Mabilis lang gawin, guys. Excel sheet lang to. And nag-auto-calculate na siya. So, ngayon, nakatotal na siya lahat. And it turns out na from our income, ang monthly allocation natin ay nasa 113,000. At ang loose cash natin ay 6,500 na lang. Oh my God. So, itong 6,500 na to, it depends kung saan ko siya gagastusin. Pero ito na yung pinaka, kumbaga, pang shopping, pang eat out, or pwede ko siyang i-allocate for savings. Depends on me. So, yan na yon. Kumbaga, ito na yung pagkakasyahin ko na pang ano, waldas. Waldas! Yon. Pag sumobra dyan, good luck. So, saan mo kukunin, di ba? Now, I also have here below the main table yung goals ko for 2025. So, naka-specify dito, halimbawa, emergency funds, gusto ko magkaroon ng 500,000. Anong status? On track. Mabayaran yung loans ko for Yakuza 1 and Yakuza 2. Status on track. Ba't may Yakuza 3 dito? Nagsobra to. Yan. Credit cards, nakalagay rin dito yung cut-off date ng credit cards ko, due date, number of days. Yan, yung parang malalaman ko, ilang days yung ano niya, coverage niya. Now we move on to the rental payments. So, meron din akong table ng rental payments. This year ko lang to ginawa. Nagre-renta ako, by the way. So, kung hindi ka nagre-renta, you can disregard this and skip to the next part. So, nililista ko lahat, amount, remittance date, bank, reference number, month, for what month. Para lang meron akong visibility kung anong month na ganyan. Minsan kasi, maaga ako nagre-remit. Ganyan. So, ito for ano lang, documentation purpose. Mahilig po ako sa proof. Yan. Now, for debt repayment or debt repayment, meron din akong specific table. Yan. And specific allocation. Yan. So, of course, kung meron kayong utang, dapat meron din kayong balak magbayad ng utang. And meron akong ginagawang allocation. Halimbawa, this year, ito yung gusto kong bayaran kay Yakuza 1. Gustong bayaran? I mean, ito yung target kong bayaran for Yakuza 1 for this year. So, nakikita nyo, meron ng amount remitted, example, and naka-auto-calculate na rin yan. Target amount, total amount remitted. Nandyan din kailan ni-remit and the reference number. So, in this way, nakikita ko, okay, ito na lang yung balance, ganyan. Or ito yung progress. Next, it's the monthly grocery calculator. Yan. Ito medyo matrabaho to, but it really helps me. Kasi nandito na yung usual items na binibili namin monthly. Yan, meron kaming monthly binibili. Andito yung frozen goods, meat, canned goods, condiments, cooking oil, spreads, dairy,
household cleaning, hygiene, breakfast, non-dairy, dry baking goods, noodles, yan, beverages, snacks, junk food, ayan. Naka-categorize na siya per aisle din sa Walter Mart 'to. So, depende rin kung saan kayo naggo-grocery, yan. Kung applicable 'to sa inyo, you can do this too. I will give you a link of this sheet, by the way, and you can make a copy. Tapos i-edit nyo na lang according to what works for you. So, nakikita nyo may quantity, may weight, price, quantity. Yan, di ba? So, basta nilagay ko yung quantity, halimbawa, 3. Yan. Nag-change na yan. Naka-auto, calculate. So, before ako pumunta ng grocery, more or less, may idea na ako how much yung aabutin ng grocery. Like yan, 6,000, ganyan. So, nakita nyo kanina, balikan natin grocery. Nasa 15,000 yung allotment. So, halimbawa, 6,000 lang yung grocery. Ibig sabihin nun, the remaining will be for buying yung mga, halimbawa, gulay-gulay. Hindi kami nagsastock ng gulay kasi mabilis masira kahit na i-ref mo pa. Unless i-freeze mo. So, ito yung mga binibili na lang everyday or kung kailan lulutuin para fresh pa. Then, meron din for health supplies. Ayan. So, meron kaming first aid kit dito. Tsaka yung mga monthly, yan, mga supplements, vitamins. Nilagay ko na rin yung presyo dito. Para ilalagay ko na lang yung quantity, tapos magto-total na siya on its own. And malalaman ko kung magkano yung gagastusin ko for these things. Yan. Moving forward to cat care, kung may alaga kayo or maybe may kids kayo, yon. Eto, naka-itemize din lahat. Nandyan yung weight niya or ilang piraso, amount, quantity, total. Para alam ko rin yung total spent for the month. See? Ganyan. So, this is really more like anticipating yung gastos nyo or knowing your spending or knowing where you spend your money on. Next, I have floating money. So, ito naman yung money na napahiram ko sa ibang tao na hindi ko sure kung kailan babalik or kung babalik pa. But, eto, may nakalagay, bawa, due date niya, end of year, end of year, end of year. Bawa, si Juan, may utang ng 50,000, si Juana, 5,000, si Dolores, 10,000, si Divina, Maria, ganyan. IDK, I don't know, ibig sabihin, pwedeng bayaran nila anytime. Walang deadline. So, itong floating money ko, let's just say ito yung money na hindi ko ine-expect na babalik on a certain date kasi baka ma-heartbroken lang ako. Charot. But may be paid or maybe returned to me. So, yun. Nilagay ko lang din. Yan. So, once ibalik yan, pwede ko na siyang i-allot. Mostly, ina-allot ko yung ganito. Halimbawa, may nagbayad ng utang, i-allot ko yan sa savings. Halimbawa, for travel savings or other financial goals ko. Never kong ina-allot yun. Halimbawa, inutang, i-allot ko sa food and grocery. Kasi pag hindi binalik, edi, wala akong pambili ng food and grocery. So, ganun lang. Alright, so I hope this somehow helped you na magkaroon ng baseline for budgeting. Walang fixed rule no for budgeting. It really depends on you and your priorities and your personality. But the bottom line here is kailangan may disiplina ka talaga pag nagbabudget ka ng pera. Hindi pwedeng yung pera yung masusunod. Because first and foremost, wala namang utak at puso yung pera. So, ikaw yung master ng money. So, dapat ikaw yung nasusunod at ikaw yung nagdidisiplina sa sarili mo where your money goes. 'Di ba sabi nga nila, kailangan diktahan mo yung pera mo kung saan sila pupunta. Otherwise, iiwanan ka nila or maluloka sila kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. And with that, thank you so much for watching. I hope nakatulong to sa inyo. I will be linking the sheet sa description ng video na to. And you can make a copy. Click file, make a copy. Ganyan. Or, I'm not sure kung mata-download nyo, but yeah, you can download this and use it for your own purposes. Yan. Let me know if you have any questions, and I hope to see you again on my next vlog. Thanks so much for watching. Remember, take it easy. Ay, ay, ay!